Alam mo, ito yata ang pinaka-politicized at saka pinaka-namemersonal na COMELEC sa buong kasaysayan ng COMELEC. May mga abogado naman dyan, ewan ko ba? Oo, kung anong naiisip. Ginagawa nila yung posisyon nila para makabawi, kakitiran ng utak yan eh. Oo. Kaya nga talagang hindi dapat na hinilalagay dyan yung merong mga political or professional baggage. Hindi ko maintindihan kung bakit arbitrarily nagsususpindi sila ng proklamasyon si Atty. Respicio, yung tumatakbong Vice Mayor. Si Atty. Sia sa Pasig, party list, inipit nila. Ito nakakatawa eh. Oh, yung si Herrera, Bernadette Herrera. Opo. Eto, sinuspend niya yung Duterte Youth Party List dahil daw may serious allegations na inihain noong 2019. 2019 pa eh, ba't ngayon lang? Dahil kalaban ang Duterte Youth, dahil oposisyon, dahil nagulat kayo, nakakuha ng 3 seats, dati isa lang. Anyway, sige. Punta na tayo sa ibang bagay. Ito, nagugulat na naman ako. Alam nyo, para sa akin dati I was willing to give etong COMELEC natin yung benefit of the doubt. Pero grabe itong nangyayaring ito. Hindi ko maintindihan kung bakit arbitrarily nagsususpindi sila ng proklamasyon. Alam mo, ito yata ang pinaka-politicized at saka pinaka-namemersonal na COMELEC sa buong kasaysayan ng COMELEC. Kita mo nag-umpisa to yung si Respicio, si Atty. Respicio, yung tumatakbong Vice Mayor. Hindi rin siya nakapag-oath eh. Yun nga, tignan mo yung history tignan natin yung history. Yan ay nagreklamo na may problema daw kung i-connect yung counting machine sa internet bago mag-transmit. Yung before, di ba? Yes, Oo. Dapat pagtatransmit na lang, saka lang magko-connect. Yes. Okay. Dinimanda siya, pinapadisbar, pinatatanggal bilang CPA, di ba? Ano nangyari? Di ba sumunod din sila kay Atty. Respicio? Nagbigay din sila ng instructions, di ba, na huwag i-connect. Ibig sabihin, sa mga tuwid bagay tama si Atty. Respicio. Ngayon, nanalo yung tao. Sinususpend nila yung proclamation. Bakit? Kingkoy eh. Hindi ko maintindihan. Halal ng bayan yan. Hindi ba ang papel ng COMELEC is to determine yung sovereign will? Ang sovereign will ay yung halal ng bayan. Yung pinili ng bayan. Because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Isa yan sa bedrock principles ng ating saligang batas. Bakit pinipigilan mo yung will of the people dahil lang napikon ka kay Atty. Respicio, dahil lang hindi ka agree sa mga sinasabi niya sa Facebook? May mga iba pong mga IT experts, ang daming sinasabi tungkol sa source code, doon sa mga kung ano-ano pa, hindi ko naintindihan that's all Greek to me. Pinapa-restrict nila yung sa Facebook. Hindi ba demokrasya ito? Hindi ba dapat may free exchange of ideas? Bakit pag ayaw nyo? Di ba? Hinaharas nyo. Yung si Atty. Sia sa Pasig, may sinabi kayo, hindi nyo nagustuhan, maaring bastos. Nagbiro. Ako, medyo nabastos din ako. Ngunit, hindi yon dahilan para i-disqualify. Kengkoy arbitrary, hindi nga malaman kung anong pumapasok sa isip nitong si Chairman Garcia. Ngayon naman, may 2 party list. Inipit nila. Ito nakakatawa Etong 2 to ay mga ine-expose itong anomalya tungkol sa mga Communist Front organizations at yung mga anomalya, di ba, yung si Herrera, Bernadette Herrera. Opo. May mga in-expose siyang kakengkuyan ni Kimbo. Yung tungkol sa possible, sinasabi ko, hindi pa naman nahusgan, corruption. Eto, sinuspend niya yung Duterte Youth Party List dahil daw may serious allegations na inihain noong 2019.
ang mga identified na mga left-leaning organizations. Dahil daw sa red tagging. Paanong anong red tagging? Pag sinabi ko na itong organisasyon na to ay Communist Front or may kaugnayan sa komunista, hindi red tagging yun kung yung mismong hepe ng Communist Party, si Joe Masison, inadmit kung sino-sino mga organizations. At saka kung obvious naman, kung may nagsasabi naman under oath sa Senado, sa Kongreso, na itong mga to ay nagre-recruit ng mga miyembro na ginagawang armed insurgents. O kung documented Ngayon, ito nagtataka ko kung serious nga ang allegations. 2019 pa ba't ngayon lang? Dahil kalaban ang Duterte Youth. Dahil oposisyon. Dahil nagulat kayo, nakakuha ng 3 seats, dati isa lang. Sino bang magaling na tao na gumawa ng mga bagay kaya nabwisit sa administrasyon? Hindi ba yung dating kliyente niya? Si BBM. Di ba? Bakit ngayon? Anong pinagsasabi nyo ba? Ano mo yung red tagging with all due respect to other people? Yung sinasabi mo red tagging, sasabihin mo hindi pwede mag-red tag. Violation yun ng right sa free expression Bakit hindi ko pwedeng akusahan na ikaw ay Communist Front Organization o sympathizer ng komunista? Hindi ba pag may kinikriticize kayo? Di ba sinasabi nyo? Di ba noon? Ang anong sigaw ng mga tao noong panahon ni Marcos Sr. Marcos, Hitler, diktador, tuta, pasista. Bakit pwedeng kaming tawagin ng mga identified sa mga komunista na pasista? Bakit hindi namin sila pwedeng tawagin komunista? Hindi pwede yun. Unconstitutional yun. Di ba? Pwede mo kaming sabihin diktador kami? Diktador yung presidente, kayo hindi pwedeng sabihin komunista kayo. Di ba? Pwede kayo mag-accuse ito ay pumapatay ng EJK, ng mga adik. Hindi kayo pwedeng akusahan na nagre-recruit kayo ng mga NPA na pumapatay sa mga pulis. Pwede yun. Unconstitutional yun. Kayo lang ang pwedeng bintang? Kami hindi. Hindi pwede yun. Anong red tagging pinagsasabi na naman itong COMELEC? May mga abogado naman dyan, ewan ko ba? Kung anong naiisip. Ginagawa nila yung posisyon nila para makabawi, kakitiran ng utak yan Kaya nga talagang hindi dapat na hinilalagay dyan yung merong mga political or professional baggage. Ilalagay mo dyan, di ba? Kaya mabigat Dapat dyan kasi, kaya nga ang COMELEC ay may mga safeguards. Yan ay independent constitutional body, di ba? May fixed na 7-year term. May mga kanya-kanyang term yan. Hindi mo pwedeng tanggalin kundi impeachment kapag eleksyon napakalawak ng powers ng COMELEC. Para nga ito insulated from politics, gagawin mo namang instrument for personal or political vendetta. Mali. Nilalabag mo konstitusyon. That is culpable violation of the Constitution. Kanya lang, because of the reality, sino mag-i-impeach kay Garcia? Bata ng Pangulo yan Di ba? Personal choice yan. At abogado niya yan. At abogado yan na napakaraming mga tao. Pwede mo bang kontrahin ngayon yung mga kliyente mo? Naging kliyente mo yan? Magkakaroon ka ba ngayon, hindi ba papasok yung conflict of interest? And the fact na nakinabang ka, nabayaran ka. Nitong mga taong to, bago ikaw ang COMELEC commissioner, the same people, the kliyente mo dati, yun ang lalaban ngayon. Paano yun? Hindi ba conflict of interest yun? Kaya talagang ill-advised Dapat mga karir talaga. Yung mga nag-rise from the ranks. Kaya lang, of course, anong aasahan mo sa isang administrasyon na hindi talaga sumusunod sa batas, kahit yung kataas-taasang batas. God. Di ba? Nakakatakot na. Sinabi ng hindi pwedeng arestuhin without any warrant sa konstitusyon, ginawa pa kay Duterte. Di ba? Yung si Cassie Leong, inaresto, walang warrant. Yung contempt power, sinabi na ng Korte Suprema, dapat may due process. Arbitrary, whimsical, capricious, contempt ng contempt. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun, nakakulong si Grijaldo. Hindi ba deprivation of liberty yan without due process? Alam ko ninong din nila. Ay!
Kingkoy nga eh. Pangulo. Bahala kayo. Ayan. Ngayon, nagtataka sila kung bakit nangamoting kahoy yung mga kandidato nila. Lalo na yung mga perceived na pinaka-tuta ng administrasyon, yun ang naulat. Katulad ni Tolentino, ni Benhar Abalos, puro nangamote lahat yan. 5 lang ang nanalo eh. Malaking sampal yun. Anyway, ayusin po natin habang may pagkakataon pa, habang may time pa. 2 buwan ko palang